Magandang araw po muli sa ating lahat. Meron lang po akong ibabahagi mula sa banal na kasulatan po, no. Pag-uusapan po natin ngayon yung kaligtasan at kung paano nawalay ang tao sa Diyos, no. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. No, malinaw na binanggit ng Bible kung bakit tayo nawalay sa Panginoon. Dati po kasi tayo ay malapit sa Panginoon, no? Pero dahil sumuway si Eve and Adam dun sa pinapagawa ng Panginoon, tayo po ngayon ay nawalay po, no? Kaya sinabi po ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, no? Kahit isa. So wala po talagang matuwid kahit isa, no? Sinabi din po ng Romans 3:23, no, ang sabi doon, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, no? Kaya po tayo nahiwalay sa Panginoon, no? Pero dito po pumasok yung pag-ibig ng Diyos, no? Yung ano po yung pag-ibig ng Diyos? Sabi sa 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y manampalataya ay di mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako ng Panginoon, no? Buhay na walang hanggan. Sinabi rin po yan sa Romans 6:23. Ano po sabi doon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan, no? May regalo po yung Diyos. Mamamatay yung ating lupang katawan, pero yung ating kaluluwa ay maliligtas. Ano yung kaparaanan para tayong muling maduktong sa Panginoon? At sino yung kailangan natin tanggapin at kung paano tayo maliligtas? Ito po yun, no? Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesucristo ay Panginoon at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito po yung pangako sa atin ng Panginoon kung tayo po ay kikilalanin natin siya. Meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Ano po yung una, no? Ang una po nating kailangan gawin, no? Una, ipahayag natin na tayo'y makasalanan, no? Likas po, tayo'y makasalanan. Pangalawa, manampalataya po tayo, no? O maniwala po tayo, no? Pangatlo, tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. So sa papanong paraan tayo idudugtong at ikukonekta ng Panginoon, no? Bago po tayo magpatuloy, no? Ang totoo pong pwedeng magkonekta sa atin ay ang Panginoong Jesucristo, no? Bago tayo magpatuloy, ito po yung simpleng panalangin. At sabihin mo ito na ang buong puso, pero tandahan mo, hindi ito ang makakapagligtas sa iyo. Ang makakapagligtas sa iyo ay yung taos-puso mong pagtanggap sa Panginoon at ikaw lang at siya ang nakakaalam. Ganito po ang sasabihin mo, Panginoon, maraming salamat po. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Simula po sa araw na ito ay tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ngayon kapatid, kung sumunod ka sa panalangin nito, ito yung kaparaanan kung paano tayo uli idudugtong ng Panginoon, no? Sinabi po ng Romans, pangako ng Panginoon, Romans 8:38-39, sabi niya roon, wala makapaghihiwalay sa atin, no? Sa pag-ibig ng Diyos. Ito man ay lalang sa itaas, lalang sa lupa o gawa ng tao. Pangako ng Panginoon yun. Ngayon, nung tayo nawala at tinanggap natin yung Panginoon, nakakonekta na tayo sa Panginoon ngayon, no? At walang sino mang makapaghihiwalay sa atin. Yun ay kung taos puso mong tinanggap ang Panginoon at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, no? Kung ikaw ay tumanggap, ano pa yung pangako ng Panginoon, no? Binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo po ba, no?
binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niyang Diyos. Kinekta tayo uli ng Panginoon. Ang sabi niya sa John 1:12, sabi niya roon, sapagkat ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. So nung nawalay tayo, tinanggap natin si Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Tinanggap natin siya, no? Binigyan niya pa tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano pa yung mga pangako ng Panginoon, no? Romans 5:1, no? Sabi doon, no? Kaya hindi na mahatulan, no? Mapahamak ang mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Meron na tayong kapanatagan sa ating puso, no? Panatag tayo na hindi tayo mapaparusahan noon. Pero wag ka, hindi ibig sabihin kinalala mo na ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas ay hindi ka na magkakasala. Yan ang tatandaan mo. Darating at darating ang time na magkakamali tayo. Pero tandaan natin, ang Panginoong Jesucristo lamang ang may kakayahang magpatawad ng ating mga kasalanan dahil siya lang ating tagapagligtas. Kaya maraming salamat po muli. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong mag-comment at magtanong. Maraming salamat po. I pray pa na sa Panginoon na lahat po tayo ay na-bless at meron po sanang makakilala sa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless all.